Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Brian Isa Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong Martes, August 6, 2024. Ngayong araw po ay aking ibabahagi ang aking natutunan patungkol pa rin po sa anatomy of sin and temptations. Kahapon po ang aking ibinahagi ay tungkol po sa atake o tukso ni Satanas kay Eva at Adan. Ngayon naman po ay ibabahagi ko ang ginagawang panunokso ni Satanas kay Jesus Christ noon, at makikita dito na pareho tang talaga ang ginagamit na atake ni Satanas hanggang sa panahon natin ngayon. Atake sa laman, atake sa mata, at atake sa puso. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating Bible verse. Ngayong araw ito po ay ang Luke chapter 4 verses 1 to 13. The temptation of Jesus. And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness, for 40 days being tempted by the devil, and he ate nothing during those days. And when they were ended, he was hungry. The devil said to him, If you are the Son of God, command this stone to become bread. And Jesus answered him, It is written, Man shall not live by bread alone. And the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And he said to them, To you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. If you then will worship me, it will all be yours. And Jesus answered him, It is written, You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. And he took him to Jerusalem and set him to the pinnacle of the temple, and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, He will command His angels concerning you to guard you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. And Jesus answered him, It is said, You shall not put the Lord your God to the test. And when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Basahin ko sa Tagalog. Si Jesus, na puno ng Espiritu Santo, ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang. Na doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. Hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na iyon, at nang makalipas ang mga araw na iyon, pinagutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, Kung ikaw ang anak ng Diyos, pag-utos mo ang batong ito ay maging tinapay. At sumagot sa kanya si Jesus, Nasusulat, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa isang mataas na lugar at pinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. At sinabi sa kanya ng dyablo, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kaluwalhatian nila, sapagkat ito'y naibigay na sa akin, at ibinibigay ko kung kanila ko ibig. Kahit kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito ay magiging iyo. At sumagot si Jesus sa kanya, Nasusulat, Sambahin mo ang Panginoon mong Diyos, at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos ay kanyang dinala siya sa Jerusalem, at nilagay siya sa tuktok ng templo. At sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatahilog ka mula rito, sapagkat nasusulat, pagbibilan ka niya sa mga anghel na ikaw ay ingatan, at alalayan ka na sa kanilang mga kamay, baka masaktan mo ang iyong paa sa isang bato. Sumagot si Jesus sa kanya, sinasabi, Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Nang matapos ng dyablo ang lahat ng panunokso, lumayo siya sa kanya hanggang sa isa pang pagkakataon. Pinalid po ang ating Panginoong Kristo ng Santong Espiritu para tuksohin, para i-reverse yung epekto ng nangyari noon kay Adan. Sabi po doon, hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na iyon. At nang makalipas sa mga araw na iyon ay nagutom siya. And dito na po nagsimula ang panunokso ni Satanas. Kung makikita niyo po, sabi po ni Satanas doon, Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo ang mga batong ito ay maging tinapay. Ito po yata sa laman, lust of the flesh. Pero hindi po nagpa-apekto ang ating Panginoong Kristo. And ang sagot po niya ay, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Next na atake po is yung attack of the eyes. Dinala siya nito sa isang mataas na lugar, wherein pinakita po ni Satanas kay Kristo ang lahat ng kaharian sa sanlibutan na
mapapa ah, mapapa mapapag-ari po ni Jesus Christ ang lahat ng ito kapag sasambay niya si Satanas. Ngunit hindi po nagpapekto ang ating Panginoong sa Kristo. Sagot po niya ay, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. So nabigo pong muli si Satanas at sa huli niyang atake ay ang attack of the heart. Dinala niya si Jesus Christ sa Jerusalem sa tuktok ng templo at hinamon ito na tumalon dahil siya ay liligtas kung siya talaga ay anak ng Diyos. Ngunit ang sagot ng ating Panginoong sa Kristo, huwag mong tutuksoin ang Panginoon mong Diyos. Now, kung mapapansin niyo po, ang responses ng ating Panginoong sa Kristo ay pa-quote. So, isahin po natin. So, una po ay ang Deuteronomy 8:3, man shall not live by bread alone. Ikalawa naman po ay ang Deuteronomy 6:13, worship the Lord your God and serve Him only. And ikatlo po ay ang Deuteronomy 6:16, do not put the Lord your God to the test. Nilabanan po ni Jesus Christ ang mga tukso ni Satanas sa pamamagitan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos Ama. Napakalaga po nito ng the role of God's Word. Una po, immerse yourself in God's Word. Magbabad po tayo sa salita ng Diyos. Kahit walang tukso or wala pa masyadong tukso, ay magbabad po tayo sa salita ng Diyos. Mahirap nga naman po kung bigla tayong atakihin ng tukso, tapos wala tayong alam kung paano ito labanan. That's why magbabad po tayo sa salita ng Diyos with or without the presence of temptations. Ikalawa po ay fight temptations with God's words. And po, once na dumating ang tukso, alam na natin ang gagawin and may sandata tayo, may weapon tayo, and that is the Word of God. Katlo po ay trust in God's Word for success. Kung gusto mo magtagumpay sa hamon ng buhay, ay magtiwala ka sa salita ng Diyos. Napakalaga po ang salita ng Diyos sa panahon ng tukso. And dahil ito po ang ating sandata. Ito po ang ating counter-attack sa ataka ng devil. Naway ating pong maintindihan nang sa gayon ay prepared po tayo sa panahon ng tukso.